araw na So, ba't di ba nakakatuwa kasi share lang namin ng music game. May usapan kami talaga na mag-blue tsaka mag-black. So, nagulat ako na dahil mag-blue tsaka so, yung coincidence na. Pero yung natin pakita sa ano ngayon. So yun, handa na po kayo? God is good? All the time? God is good. So sabay-sabay tayo mamindak, sumayaw at magpuri sa Panginoon ngayong araw nito. So yan. Let's praise Jesus. Don't see that.
Maraming salamat sa ating Panginoon. Patuloy nga, Panginoon. Nasa iyo lamang, Panginoon, kami kumukuha, Panginoon, sa iyong balon, Panginoon, ng biyaya, Panginoon. Sa iyo, nanggagaling ito, Panginoon, ang aming tubig na nagsisilbing pananampalataya, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa iyong dakilan, Panginoon, pangalan, Panginoon. Tinatanggap ang biyaya mo, Panginoon. Natunay nga na ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ikaw, ang biyaya, Panginoon, na nagpatibay, nagpalawak ng aming mga pananampalataya. Natunay nga na ikaw ay able sa lahat. Muli kami lumaraw, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Pinupulit at sinasamba, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, Lord Jesus.
church. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, na wala kami dito kung wala ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong 16 diglig at umakako, Panginoon, bagamat hindi kami, Panginoon, worthy at deserving, Panginoon, sa iyong pangalan. Iyong binigay, Panginoon, ang iyong unconditional love, unconditional grace, Panginoon, sa aming iyong mga anak, Panginoon. Patuloy kami nagpupuri, Panginoon, sumasamba sa iyo, Panginoon. Dahil ito ang aming tungkulin, Panginoon. Ito ang aming ganti, Panginoon, sa iyong biyayang pinagkaloob sa amin. Sa ilang namin, binabalik lahat ng matataas na kabayan. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin po Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on. Again, clap your hands. Hallelujah. Again, pakibati po ang tabi ng 2 thumbs up. You are charito, meaning ikaw ay pinagpala at lubos na kinalulugan ng ating Diyos. Naniniwala po ba kayo doon, mga kabiyaya? Do you always believe that? Do you confess that? Do you confess that every day? Let's do that today. Let's shout, I am Charito! I am Charito! I am blessed and highly favored! I am blessed and highly favored! Para naihinaan po ako. Okay, again. Gusto ko po yung
sigaw ng talagang kumbinsido na pinagpala. Amen. 1, 2, 3. I am Charito! Yan, nagising. Ang ganda. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Amen. Isang malakas sa palakpak. Hallelujah. Para sa atin. Panginoon. Tunay na tayo ay pinagpala at pinuburan ng ating Diyos. Okay? Today we're going to talk about biblical faith, theology, and practice. So last week, we learned, okay, unbelief is not the absence of faith, but a counter force against faith. Ang sino po yung mga last week na dito ay yan po ang ating mga natutunan. Pwede kang magkaroon ng pananampalataya at pwede ka rin pong magkaroon ng pag-aalilangan at the same time. Hindi po pwedeng kung puro faith, kung tumanggap tayo ng faith, puro faith na tayo. Hindi. Nagkakaroon pa rin po tayo ng unbelief. Yung bunga ng pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan tayo. Bunga ng mga nakikita natin, naririnig, at dun sa ating natural na limang pandama. Okay? Yan po ang ating mga napag-aaral. At pwede po yung mangyari sa atin ng sabay. May pananampalataya ka, tumanggap tayo sa ating Panginoon, tayo po ay mayroong pananampalataya. At ganoon din, habang namumuhay po tayo dito sa mundong ito, ay maaari din po tayo magkaroon ng pag-aalinlangan. Okay? Sa ating makikita, naririnig, naaamoy, nananasahan, at nahahawakan. Dahil ang iyong faith ay nasa spiritual na bahagi ng iyong pagkatao. So, nasa spiritual na bahagi ng ating pagkatao. Ang iyong unbelief naman ay galing sa iyong pag-iisip. Bunga ng iyong nakikita, naririnig, naaamoy, nahahawakan, nalalasahan, na kontra naman sa ika-anim na pandama. Ano po yung ating ika-anim na pandama? Sense of faith. Yan. Natutunan po natin last week, the causes of unbelief. Sabi po dyan, number 1, lack of knowledge. So, I believe na mga anak ng Diyos ay hindi na po lack of knowledge din. Okay? Dahil lagi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, wrong knowledge. Okay. Ito po ang mahirap. Yan. Kala mo nasa tama ka, kala mo okay, kala mo ayos, yung iyong pinagsisimbahan, yung pinakikinggan. Pero pagka yan po ay maling karunungan, maling kaalaman, ay maaari pa rin pong magbunga ng unbelief. Yan po ang ating napag-aralan last week. Number 3, natural knowledge. At sa totoo lamang po, ito po ang pinaka-mahirap at komplikado sa lahat. Okay? Pinaka-mahirap at komplikado sa lahat. Okay. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa iyo po ng mataas po. Puri, salamat po Panginoon sa pagsama niyo po sa amin sa pagkakamitan. Salamat Panginoon dahil lagi po namin kasama ang iyong banal na Kristo. Maraming salamat Panginoon. Ano po ang aming sabihin gawin, magbigay ng kapurihan sa marangal ng Panginoon. Sa iyo po Panginoon at nasa pupuri sa pangalan ni Jesus ang lahat na nagsabi na Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's begin. Dealing with unbelief causes by natural knowledge. Faith and sight are never compatible. Faith and sight are never compatible. Sight means our 5 natural senses. Sight, nakikita, naririnig, naaamoy, nalalasahan, nahahawakan. Hindi po natin siya maaaring isama sa ating faith sense. Dahil pag sinama mo yan sa iyong faith,
Diyan po mangyayari yung tinatawag na doubt, pag-aalinlangan, unbelief. Kailangan, pag faith, faith lang. Babagkasin po natin ito, believing unbelief caused by natural knowledge. Faith and sight are never compatible. Sabi po sa Hebrew 11 verse 1, Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Okay? And certain of what we do not see. Meaning, sa mundong ito, mga kabiyaya, alam niyo naman ang batas sa mundong ito, na pag hindi mo nakikita, hindi mo paniniwalaan. To see is to believe. Okay? Kailangan may pruweba muna bago mo paniwalaan. Kailangan makita mo muna bago mo paniwalaan. Okay? Yan po sa mundo. Pero ito pong faith ay kontra po sa mga bagay na nakikita. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. You see the challenge here, mga kabiyaya. Nakatuon ang iyong pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Hindi nakikita. Paano ka makakasigurado sa mga bagay na hindi mo naman nakikita? Mahirap po talaga. Okay? Kahit sa totoo lang, aminin niyo po sa akin sa hindi. Nakikita ko po sa inyong mga mata. Mahirap po talagang maniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Mahirap po talaga. Pero ganun pa man, tayo ay tumanggap ng pananampalataya. Kailangan po natin i-disable yung ating nakikita at tayo ay mag-stand sa pananampalataya na meron po tayo. Sa totoo lang ay mahirap po. Kaya kailangan po natin itong pag-aralan, upuan at bulay-bulay. Yes, there's a faith inside our born again spirit, pero meron din naman tayong pag-aalinlangan na nagmumula sa ating limang pangdama. Basically, theologically, pag-aralan na po natin. Tayo po ay espiritu, merong kaluluwa, at itinira sa laman. Okay? Ang ating born again spirit nasa loob. Okay? At the same time, mayroong kaluluwa at mayroong katawan. Ang ating spirito ay nasa loob at yun ay may pananampalataya. At the same time, meron po tayong pag-iisip. Meron din po tayong laman. Okay? Katawan. At meron din po tayong 5 natural senses. Hindi po uubra na ihalo po natin sa faith ang ating 5 natural senses. Sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of smell, sense of touch. Hindi po uubra na ihalo po natin ito sa sense of faith. Paano mo paniniwalaan na ikaw ay magaling na gayon ramdam na ramdam mo na may sakit ka pa? Okay, may sakit. Napunta ka sa ospital. May sakit ka. Ramdam na ramdam mo, may sakit ka. Masakit pa, maga pa. Hindi ka pa makatayo. Pero ang sabi ng Biblia, magaling ka na. 1 Peter 2:24, by whose stripes we were healed. Past tense, healed, may ili sa uli. Pinagaling na, pagagalingin pala. Pinagaling na. Dito po nagiging mahirap. Ito. Ang sabi sa Biblia, magaling ka na. Pero ang sabi ng iyong 5 pangdama, hindi pa. Masakit pa. Kitang-kita ng iyong mga mata, pinakita sa'yo ng doktor ang iyong medical record. May sakit ka pa. Kailangan mo ng maoperahan, kailangan mo ng gamutan, kailangan mo mag-stay sa
sa hospital, nabasa mo, narinig mo sa doktor, hindi ka pa magaling nanay, hindi ka pa magaling tatay. Narinig mo, 5 natural senses gamit. Sense of touch, hinahawakan mo yung iyong binti, magapa, masakit. Tingnan niyo po kung gaano kahirap. At kung ikaw ay magre-rely doon sa yung 5 pandama na nakita mo, na narinig mo, na nahawakan mo, na nasahan mo, na amoy mo, hirap po mag-work yung miracle. Kahit po sino pa pong bishop ang pumunta sa inyo, kung hindi ka kumbinsido na ikaw ay magaling na, hindi ka magagaling. Amen? Maliwanag po yan sa Biblia. Kailangan, kung faith lang. At hindi mo dapat hahaluan ng iyong 5 pandaman. Paano mo paniniwalaan na ikaw ay magaling na gayong narinig mo sa doktor? Ayan, narinig mo sa doktor, hindi ka pa magaling. Hindi mo pa mag-stay ng matagal sa ospital. Paano mo paniniwalaan na ikaw ay mayaman na? Gayong kitang-kita mo sa iyong pitaka na binuksan mo ay picture ng asawa mo lang naman. O picture ng kung sino man, crush mo. At merong lumang 10 piso na papel. Yun lang ang laman ng wallet mo. At kahit itaktak mo ay walang babagsak na pera. Pero anong sabi ng Biblia? Sa pamamagitan ng kahirapan ng ating Panginoong Yesus, pagkamat siya mayaman, naging mahirap upang tayo ay yumaman. Sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, tayo ay yumaman. Gayong kitang-kita ng yung 2 mata, yung bank account mo, may point agad. Wala. May point agad. Grabe. Kitang-kita. Mata mo ang gamit mo. As sabi ng Biblia, ikaw ay mayaman. Pero nakita mo ang iyong bigasan, wala na naman. Nakita niyo yung rep, wala na naman. Puro tubig na naman. Dahil wala kang naman, ilagay na naman. Tubig na lang ang ilagay mo. Uling. At kung ano-ano pa. Grabe, paano mo papaniwala na ikaw ay mayaman? Hindi ba mahirap sa totoo lang, mga kapatid? Sa totoo lang, ito po ang pangunahin nating kalaban. Ito may alis. Ulitin ko. Ito po ang pangunahin nating kalaban bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Ito po, dealing with unbelief. Sa lahat ng aspeto ng buhay dito sa mundo ito po ang pangunahing kalaban ng Kristiyano. Kung papaano mo lalabanan at i-disable yung 5 natural senses. Sasabihin, mamamatay ka na, hindi ka pa maunlad, kitang-kita mo, ramdam na ramdam mo, hindi ka pa maunlad, kitang-kita mo sa medical report, narinig mo, sinabi ng doktor, hindi ka pa magaling. Ang daming negatibong bagay. At pag yan ay pumasok at pinaniwalaan mo sa iyong buhay, hindi po magtatrabaho at gagana ang himala ng Diyos sa iyo. Hindi po dahil mahina ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Meron ng pagkakataon, si Jesus mismo nagulat. May kwento sa Biblia, nagulat si Jesus mismo na pinagmumulan, anak ng Diyos, pinagmumulan ng himala si Jesus. Siya ay nagulat dahil hindi siya nakapagpagaling ng mga may sakit sa isang lugar. Ang dahilan ay sila ay hindi naniniwala. Si Jesus mismo yun. Kaya mga kapilaya, minsan sinisisi natin, bakit gano'n hindi nangyayari yung pinapanalangin ko sa Diyos? Bakit gano'n ganito ang aming buhay? Bakit gano'n hindi ako gumagaling? Tapos nagtatampo sa Diyos, hindi man totoo daw ang Diyos. Mga kapatid, kailangan mong isipin, isearch ang sarili mo kung
kung hanggang saan ka naniniwala. Baka mamaya, lagi mong inaalagaan yung iyong 5 natural senses. Marami tayong narinig, may sinasabi ang kapitbahay sa buhay mo, may sinasabi ang kaibigan mo sa buhay mo, may sinasabi pati mga kagalit mo sa buhay mo. Ang daming kwento natin naririnig at minsan yan ang nagiging dahilan ng ating kawalan ng purong pananampalataya. Pumapasok ang unbelief. Kaya hindi po nakapagtatrabaho ng maayos ang himala ng Diyos. Kaya ang dami nagdadalo sa iyong kaisipan. Kaya pag namunga ito, papasok na ang pag-aalinlangan. At hihilahin ka na pababa ng iyong pag-aalinlangan at patuloy ka ng lulubog gaya ni Pedro sa tubig. Si Pedro, nabasa niyo yung kwento ni Pedro na si Jesus nakita niya naglalakad sa tubig. Okay, nabasa niyo ba yan? Napanood niyo sa movie. Ang sabi ni Pedro, nakita niyo si Jesus. Jesus, kung talagang ikaw yan, papanyanin mo ako. Gusto niya lumakad sa tubig. And then, wow, amazing. Nakalakad po siya sa tubig, si Pedro. Anong nangyari? Sumunod na pangyayari? Hindi mo na lumubog. Ginamit niya yung kanyang sense of sight. Nakikita niya yung alon, malakas na hangin. Ano sumunod na nangyari? Lumubog. Gumana ba yung himala ng Diyos? Gumana eh. Gumana yung himala ng Diyos, nakalakad sa tubig. From Genesis to Revelation, mga kapayaya, dalawa lang nakalakad sa tubig. Si Jesus at si Pedro. Dalawa lang nakalakad sa tubig. Sinusubukan ko nga din sa amin eh. Sa may ilog eh, para hindi na kami magbabangka. Pero hindi nangyari. Para maging tatlo na kami nakalakad sa tubig. Hindi ko na ako makakaya. From Genesis to Revelation, dalawa lang pong nakalakad sa tubig, si Jesus at si Pedro. Pero, doon ginamit ni Pedro ang kanyang 5 natural senses. Sense of sight, pati hangin, nararamdaman niya, tumatama sa kanya yung hangin, malakas. Pati alon, tumatama sa kanya yung alon. Nagbunga ang pag-aalinlangan, lumubog siya. Yun ang kalaban natin mga Kristiyano, pag-aalinlangan. Kaya kailangan po talaga natin itong upuan. And naniniwala po ako paglabas po natin dito sa simbahan ito ay hindi na po natin ito problemahin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pagkulay-kulayin natin. Sabi sa Hebrew 11 verse 1, now faith is the assurance. Amplified version po ito. Ibig sabihin po ng amplified, ito ang amplifier para palakasin yung mga speaker. Pinalakas, kumbaga, pinatibay, pinaganda. Now faith is the assurance of the things we hope for, future, being the proof, hard evidence of things we do not see and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact that is not revealed to the senses. That what is not revealed to the senses. Hindi po talaga nare-reveal sa 5 natural senses ang faith. Yung punto na si Pedro nakalakad sa tubig, nung una, eyes to eyes lang siya kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus na come, mata sa mata, silang dalawa, hindi niya pa napapansin ang agos, ang alon, hindi niya pa napapansin ang lakas ng hangin. Eyes to eyes kay Jesus. Come! Nakababa si Pedro sa bangka, nakalakad sa tubig. Nung lumakad na siya sa tubig, naramdaman niya yung alon, napansin niya yung hangin, malakas pala, taka siya lumubog. Just imagine, tayong mga anak ng Diyos dito sa lupa. Kung gagawin natin,
eyes to eyes lang tayo kay Jesus, nakapokus lang tayo sa kung anong pinapangako ng Diyos, sure ball, mangyayari ang himala ng Diyos. I know na na-admit ka sa ospital, masakit pa, magapa o operahan ka. Pero sabi ng Biblia, magaling ka na. Ang dapat mo laging sasabihin, ikaw ay magaling na. Kahit may operasyon, kahit na maraming medikasyon ang mangyayari sa iyo, dadalhin ka sa ganitong ospital, dadalhin ka sa maraming ospital, o saan pang lugar ng ospital, ang lagi mong sasabihin, ikaw ay magaling na. Dapat naka-stand tayo doon. Ikaw ay magaling na, ikaw ay magaling na, ikaw ay magaling na. Paano mo mapapatunayan, kitang-kita mo may ebidensya na hindi ka pa magaling? Wala pa. Sasabihin sa iyo, imposible yan. Paano mo papaniwala ng isang bagay na hindi mo naman nakikita o nararamdaman? Hindi na-reveal sa iyong natural senses. May rule of evidence at maglalaro sa isip mo, imposible yan. At yan naman ay pananampalataya na nasa daigdig ng posible. Ang imposible ay posible sa Diyos. Alam niyo mga kabihaya, tayo kung tumagal tayo sa Panginoon na meron na po tayong dalawang mundo. Dalawang mundo. Yung ating five natural senses ay nasa natural na mundo yan. Okay? Para hindi po tayo mahirapan. Para hindi po tayo maguluhan. Yung ating five natural senses, sense of sight, smell, hearing, taste, touch, yan po ay nasa natural na mundo. Okay? At meron po tayong pang-anim na pangdama, sense of faith, yan po ay nasa spiritual na mundo. Okay? Spiritual na mundo. Na dapat po natin paniniwalaan at ang sense of faith, ang sumusuporta sa sense of faith ay Biblia lang. Salita ng Diyos. Pangako ng Diyos. Yun lang. Wala nang iba. Hindi mo pwedeng dagdagan. Hindi mo pwedeng dagdagan. Dalawa basahin mo. 1 Peter 2:24 at yung medical record mo. Medical report na meron kang cancer. Meron ka na lang 6 na buwan na mabubuhay dito sa mundo. At sabi sa Biblia, by His stripes, we were healed. Mga kabiyay, yun ang yes. Nakadepende sa'yo kung anong dadamputin. Nakadepende sa'yo kung anong dadamputin mo, kung anong paniniwalaan mo sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin sabay. Hindi pwedeng sabay. Naniniwala ka na 6 months ka na lang mabubuhay at kukunin ko ang salita ng Diyos, 1 Peter 2:24, baka sakali gumaling ako. Hindi po yun pwede. Kailangan mong pumili ng isa. Siyempre, sino ba naman ang pipili ng medical report? Ay gusto mo pang mabuhay, siyempre, pipiliin mo 1 Peter 2:24. Kung pipiliin mo 1 Peter 2:24, ikaw ay magaling na. Disable mo na yung iyong 5 natural senses. Sabi ng doktor siyempre, ang mga doktor, ano yan, marunong yan, pinag-aralan nila, marami silang pinag-aralan. Mas alam nila tungkol sa aking katawan. Huwag mong kalimutan, mas alam na Diyos ang doktor sa doktor. Yung doktor ay bilang ang buhok mo. Diba? Pero ang Diyos bilang niya ang buhok mo. Mas alam ng Diyos. Sabi niya ako ay mamamatay na Ulitin ko. Ikaw ang tinatanong ngayong araw. Ano ang dadamputin mo? Yung nakikita mo? Yung sinasabi sa'yo? Hirap ka na. Anong sinasabi mo mayaman ka? Sabi, mamamatay ka na? May cancer ka?
O dadamputin mo yung 1 Peter 2:24 kung magalilan. Mahirap eh. Kasi ramdam ko may sakit pa, masakit pa. Namamaga pa, nahihilo ako. Paano ko sasabihin ako yung magaling na eh? Ramdam na ramdam ko, nahihilo ako. Hindi ako makatayo. Ang tawag po doon mga kabiyaya of faith. Kung paniniwalaan mo na ikaw ay magaling na, faith ang tawag doon. I-disable mo yung iyong nararamdaman, nakikita, naaamoy, naririnig, nalalasahan. Kailangan mong i-disable yan. At paniwalaan mo kung ano sinasabi ng Diyos. Dahil ang faith, ang mga sumusuporta sa faith ay yung mga salita ng Diyos. Mga pangako ng Diyos. Mga sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Kaya, depende po sa'yo, ikaw ang tatanungin kung ano ang pipiliin mo. Hindi po nare-reveal sa natural senses yung faith. Hindi po. Kontra, malaking kontra. Alam niyo po ang ibig sabihin ng faith? Kaya mong patakbuhin. Naniniwala kang kaya mong patakbuhin ang isang sasakyan na walang makina. Ang hirap, di ba? Kaya mong patakbuhin ang isang sasakyan na walang makina. Imposible. Tama, imposible, tama? Imposible. Pastor, mababaliw ka na. Imposible. Yes, imposible. Alam niyo mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ay kahibangan sa mundo. Ganun pa man, ang karunungan ng mundo ay basura naman sa Diyos. Talaga mapagsasabihan kang, ay, ito parang nasisiraan lang ba ito? Ganyan po talaga. Wala tayong magagawa. Dahil ang faith, meron tayong nakikita na hindi nila nakikita. Meron tayong spiritual eyes. Nakikita natin na hindi nila nakikita dahil ang sinabi sa atin ng Diyos ay ito. Ang sinasabi ng mundo ay ito. Hindi nila alam ang sinasabi ng Diyos dahil hindi sila anak ng Diyos. Ikaw ang nakakaalam ng sinasabi ng Diyos. And yet, ang nakakalungkot, nagpapatay ka pa sa agos ng sinasabi nila. Eh, ikaw alam mo sinasabi ng Diyos. Sila hindi nila alam ang sinasabi ng Diyos dahil hindi sila Kristiyano. Ang nakakalungkot dito ay ikaw ay nagpapatangay sa sinasabi nila. Eh sila, okay lang kasi hindi nila alam ang sinasabi ng Diyos. Ikaw, alam mo sinasabi nila at alam mo sinasabi ng Diyos. Pipili ka lang sa dalawa kung sino ang paniniwalaan mo. Romans 4:17, as it is written, I have made you a father of many nations. Ito po si Abraham. He is our father in the sight of God, in whom he believed. The God who believed, who gives life to the dead, and call things what are not as though they were. Sabi po sa Genesis 17, kinausap ng Diyos si Abraham, at Genesis 21, ipinanganak si Isaac. Genesis 17, kinausap ng Diyos si Abraham, tinawag ng Diyos na Father. Genesis 17. At hindi pa po father si Abraham noon. Kasi nag-usap sila ng Diyos, sabi ni Abraham, sayang naman ang aking ari-arian. Sayang naman ang aking yaman. Wala akong anak that time. Pero nung kinausap ng Diyos si Abraham, tinawag ng Diyos si Abraham na father. Pero hindi pa naman tatay si Abraham noon, pero tinawag ng Diyos na father. Ang tawag po doon ay faith. Diyan po makikita po natin, sabi dyan, the God who gives life to the dead. Yung dead na tinutukoy dyan, mga kapatid, ay tungkol sa mag-asawang Abraham at Sarah. Yung dead.
Pinangakuan ng Diyos si Abraham na magkakaanak. At nung pinangako yun ng Diyos kay Abraham, siya'y natanda. Sino po dito ang 60 pataas? Meron po ba? 60 pataas? O ibaba po natin. 45 pataas. Meron? Kaya sa mga, ayan. 45 pataas. What if sabihin ko sa inyo, magkakaanak pa kayo? Oh, nakita ko mga mukha ninyo na mga kabiyaya. Ganyan ang itsura ni Sarah. Ganyan ang itsura ni Sarah na pinapangako ng Diyos na magkakaanak kayo ni Sarah. Si Sarah, that time, matanda na. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung naramdaman ni Sarah. Yan yun, yung naramdaman nyo ngayon. Sinabi sa inyo magkakaanak pa kayo. Narinig ni Sarah yung usapan nila ng Diyos. Siya ay natawa. Sa Biblia, Sarah, ba't ka tumatawa? Kagaya niyo ngayon. Kasi, hindi na siya naniniwala that time na siya ay magkakaanak pa. Pangalawa, hindi lang siya basta matanda na. Ano? Baog. Oh. Patay. May patay. Patay na sa pagkakaroon ng baby. Bukod sa matanda na, baog pa. At si Abraham ganoon din, burang na. Matanda na rin si Abraham. Pero sabi ng Diyos, magkakaanak kayo. Oh, yan yung sinasabi ko na ang faith ay nasa ibang mundo. Supernatural. At yung 5 natural senses, yan yung nakikita natin, nararamdaman, ramdam na ramdam ni Sarah, malabo na akong magkaanak. Matanda na ako. At bukod sa matanda na, baog pa. Pero ganun pa man, sila ay nagkaanak dahil si Abraham ay naniwala. Sumampalataya si Abraham. Dead words dito ay tungkol sa kanilang dalawa. He is our Father in the sight of God, in whom we believe, the God who gives life to the dead. Kahit dead na ang tingin nila sa kanilang mga sarili, silang dalawa, dead na para magkaanak, pero sa pananaw ng Diyos sila ay magkakaanak pa. And all things that are not as though they were. Tinatawag ng Diyos na nangyari na yung hindi pa nangyayari. And all things that are not as though they were. Tinatawag ng Diyos na nangyayari na ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi pa tatay si Abraham, ang tawag ng Diyos sa kanya, Father. Isa kang tatay. Isa kang ama. Okay? That is why faith is offering. Magaling na ako kahit hindi pa sa paningin mo. Hindi madaling sabihin. Sa totoo lang mga kapiyaya, hindi mo talaga madaling sabihin. Sabihin mo na magaling ka na, pero hindi pa. Hindi pa talaga. Totoo. Fact. Totoo, hindi pa talaga. Mahirap po talagang sabihin. Magaling na ako. Sasabihin ng asawa mo, tumigil ka na. Hindi ka nga makatayo. Binubuhat pa kita para pumunta ng siya. Hindi ka nga makakain mag-isa. Sinusubuhan pa nga kita. At sasabihin mo, ikaw ay magaling na. Kalokohan. Okay? So, sabi ng kapitbahay mo, narinig, magaling na ako, pero pipilay-pilay ka, nakabigyan ka, magaling na ako. Sabihin ng kapitbahay mo, ito, nasisiraan na ito ng bait.
Sabi niya magaling na siya, hindi nga makalakad. Oh. Subukan niyo yung sinabi ko sa inyo. May sakit kayo kung makakaya dyan. Sisigaw niyo sa pinto ng bahay ng teres kayo. Magaling na ako! May sakit ka pa, pero sabi mo, magaling ka na. At pipilay-pilay ka, sabi mo, magaling ka na. Tingnan mo. Totoo, pagkakawanan kayo ng kapitbahay. Why? Kasi ikaw, may nakikita ka na hindi nila nakikita. Kitang-kita mo kasi, sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay magaling na. Pero kahit sa iyong natural na mandama, hindi pa talaga. Wala tayong magagawa. Pero basta dapat ipaniwalaan, ikaw ay magaling na. Dahil may sinasabi ka na hindi nila nakikita. Ikaw lang nakakakita. Tayong mga anak ng Diyos na nakakakita. Ito po ang sabi sa King James Version. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Dito, hindi pa, pero oo na sa Diyos. Okay? Oo na sa Diyos. Tinatawag niya ang mga bagay na hindi pa umiiral na umiiral na. Hindi pa tatay, pero tatay na ang tawag ng Diyos kay Abraham. Hindi ka pa pumapasa. Pero dapat sinasabi mo, pasado ka na. Hindi ka pa man magaling, pero dapat ang sabihin mo, magaling ka na. Hindi ka pa man mayaman, pero dapat sabihin mo, mayaman ka na. Ito po yung Amplified Version. Who gives life to the dead and speak of the non-existent things and as if they already existed. Pag tinignan mo, mga kabiyaya, wala pa talaga. But you treated like they exist. Kahit masakit pa, dapat mong paniwalaan na ikaw ay magaling na, malakas, malusog, masigla. Sasabihin sa iyo ng mga nakakarinig sa iyo, ito na po ang mangyayari. Sinasabi mo, kahit may sakit ka pa, nakabenda ka pa, may ano ka pa sa leeg, at nakasimento pa yung bunga daw mo nakasimento. At sasabihin mo magaling ka na, ang sasabihin sa iyo ng kapitbahay, ito sinungaling ka. Tama naman sila. At sasabihin, ikaw mayabang ka. Sinasabi mo mayaman ka eh. Wala na naman ng bank account mo. Mayabang ka. Sinungaling ka. Sa natural na mundo, wala tayong magagawa. May karapatan silang sabihin yun. Natural. May sakit ka pa, nakahiga ka pa. Hindi ka makakatayo. May dumalaw sa iyong mga kaibigan mo. Sabi, may sakit ka ba? Pero ikaw sinabi mo, anak ng Diyos, sinabi mo, hindi, magaling na ako. Ha? Ba't nandiyan ka pa sa ospital? May sakit ka pa. Hindi, magaling na ako. Ikaw naman niloloko mo kami. Ikaw naman, ang yapang-yapang ko, may sakit ka pa eh. Tapos sinasabi mo, magaling ka na. Mga kapatid, ang nagsisinungaling ay hindi po nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Anak? Tama po, hindi po nagsasabi ng katotohanan. Paano yung may sakit pa nga? Paano kung sasabihin na magaling ako, may sakit pa nga ako? Hindi po nagsasabi ng katotohanan, tama? Kaya kapag sasabihin na sinungaling. Mga kabigyan, hindi po tayo yung hindi nagsasabi ng katotohanan. Remember, meron po tayong dalawang mundo. Yung natural na mundo, sense of 5 natural senses, at yung ating spiritual na mundo, our faith sense. Okay? Sabi ng supernatural na mundo, 1 Peter 2:24, ikaw ay magaling na. Nagsisinungaling ka ba? Hindi. Hindi.
Hindi ka nagsisinungaling. Pero sa kanila, nagsisinungaling ka sa pananaw nila dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kaya nga ikaw, kung lagi mong sasabihin na ikaw ay may sakit, mamamatay na, ikaw ang nagsisinungaling. Pagdating natin sa spiritual na mundo, ikaw ang nagsisinungaling. Bakit? Anong sabi ng spiritual na mundo? 1 Peter 2:24? By whose stripes we were healed. Pinagaling na, pagagalingin pala. Pinagaling na. Pinagaling na. Sasabihin mo, ako ay magaling na. Tama ka. Sa Ephesians 8:9, ang sabi doon, bagamat si Kristo ay mayaman, naging mahirap, sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ikaw ay umaman. Sasabihin mo, mayaman ka na. Itong si Paris yung mali ito. Ang yabang-yabang. Sinasabi mayaman na wala namang bilang pa. Nagsasalita kasi na hindi na nakikita. Patuloy ang tayo magdeklara. Charito, sabihin niya charito, blessed and highly favored, pinagpala, pinagpulan, malakas, malusog, masigla, kaya lagi po natin yan ginagawa. Okay? Dinideklara. Speak is powerful. Kaya mga kabiyahe, huwag po kayong mahihiya na sabihin nyo yung rights ninyo. Mayaman ako, magaling na ako, hindi ka nagsisinungaling. Dahil sa spiritual na mundo, yan talaga ang sinabi ng Diyos sa atin. Tayo ay magaling na, malakas, malusog, masigla. Amen? Palapakan po natin sa mga. Baka kasi yun pa sa inyo, ito ay pinagkadaanan. Ayaw ko kasi sabihin na ako ay magaling na. Kasi baka sabihin na, nagsisinungaling ako. Ayaw ko kasi sabihin na ako ay mayaman Baka sabihin na, nagsisinungaling ako Alam niyo ba, pwede pa yung maging pintuan ng evangelism. Pwede maging pintuan ng evangelism yan. Bakit sinasabi mo na magaling ka na may sakit ka pa, kausap ko lang ng doktor mo kailangan mo pang ilipat ng ospital. Ba't sinasabi mo magaling ka na? Pintuan para mapunta kayo sa evangelism. Alam mo kasi, pare, sabi sa Biblia, pasok ka na, makakapag-share ka na ng Word of God. Amen? Huwag kayong mahihirang sabihin yan. Makakapag-share ka. Alam mo kasi, pare, Mare, sa 1 Peter 2:24, ang sabi ng Diyos sa mga sugat ni Kristo, ako'y magaling na. Kaya yun ang sinasabi ko, ako'y magaling na. Kung naniwala din sa iyo yung kausap mo, sumama sa church, naligtas pa. Naintindihan, hindi mo kayo nagsisinungaling. Sumigaw kayo ng sumigaw, mayaman na. Mag-iingat kami, baka utangan kayo ng kapitbahay. Sabihin, ito pala kapitbahay natin yung mayaman Sigaw na kayo, mayaman na. Okay? Kaya huwag po kayo mahihiya. Nagdedeklara lang ako, pwede mo mga utang. Sabi mo, ito kasi yun, dinideklara ko lang sabi sa Biblia. Sabi sa Biblia, nagkaroon si Kristo ay mayaman, naging mahirap. So, kung na kanya kahirapan, ako ay yumaman. Okay? Yan po ang ating gagawin. Dapat ating maintindihan, dalawa po ang ating mundo. Ang natural na mundo at spiritual na mundo, meron po tayo. Sa spiritual na mundo, nandiyan po ang supernatural world, nandiyan po ang sense of faith. Sa natural na mundo, nandiyan po ang 5 natural senses. Depende po sa iyo kung ano po ang pipiliin mo. Kung anong paniniwalaan mo sa dalawa. Yung nakikita mo, yung nakahawakan mo, yung nakaamoy mo, yung 5 natural senses mo, o yung faith na sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Sabihin mo, wala nang pag-asa ang buhay ko. Pero sabi sa Jeremiah 29:11, merong pangalan ng Diyos sa iyo. For I know the plan. May plano ang Diyos sa iyo. Maganda. Kaya kung mo sasabihin na wala nang pag-asa ang buhay mo, kaya sabihin mo na wala kang pinag-aralan, hindi ka nakapag-aral, o nagkagulo-gulo ang buhay mo, sa natural na mundo,
Baka nga. Pero pag tinignan mo ang Diyos, pangako ng Diyos, for I know that plan. Alam, may plano ako sa'yo. May plano ako sa'yo, maganda ang mangyayari sa buhay mo. Sabi ng natural na mundo, may sakit pa, may ebidensya, may medical report, at ramdam mo din ang sakit. Tama, natural na ramdam mo. Ramdam na ramdam mo sa iyong natural na pandama. Tingnan natin. Ayun, sinasabi ko mga verses sa inyo. Huwag na huwag po ninyo yung kakalimutan. Kung hinideklara niyo, huwag na huwag po yung kakalimutan. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Past tense, healed. Pinagaling na, pagagalingin pala. Pinagaling na. Been healed. 2 Corinthians 8:9. For you are recognizing the grace of the Lord Jesus Christ, His generosity, His gracious favor, that though He was rich, yet for your sake, He became poor. Tama po ba na ang ating Panginoong Yesus ay talagang mayaman? Yes, anak siya ng Diyos Ama. Pero saan po siya pinanganak? Sa sarsaban. Walang maraming damit. Nilibig sa hirap na libigan, ang hirap lang ng sasakyan. Wala siyang sariling bahay. Buti pa kayo, may apartment, may tinutuluyan. Si Jesus walang sariling bahay. Kung saan lang abutan ng tulog, doon siya matutulog. Kaya dapat po natin itong maintindihan. Yet for your sake, He became poor, so that by His poverty, you might become rich, abundantly blessed. Wow! Tandaan niyo po ito. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Again, nakadepende po sa iyo kung anong pipiliin mo. Yung limang natural na pandama o yung supernatural na pandama, yung sense of faith. Ito po ang gagamitin mo kung sense of faith ang pipiliin mo. Pero kung ang pipiliin mo ay yung limang pandama, mga kapatid, hirap po ang himala na dumako sa iyo. Dahil ang gusto ng Diyos, faith lang. Pag tinignan mo, wala pa talaga, but you treat it like existed. Dapat natin maintindihan na ang dalawang bagay, yung natural na mundo at spiritual na mundo. Okay? Pipili ka lang sa dalawa. Kung ano ang pipiliin mo. Pag pinili mo ang spiritual na mundo, good morning. Pag pinili mo naman ang natural na mundo, good night. Pikit mo namin yung mga mata. May sakit ka, may cancer ka, mamamatay ka na. Hindi yan ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ako ay magaling na. Ako ay mayaman na. Amen. Palakpakan po natin sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa Romans 4:18, against all hope, ito po ginawa ni Abraham. Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Dito po nagsimula ang angkan ng mga Israelita. At dyan din nagsimula yung angkan ng mga Muslim. Dahil si Sarah ay nagkamali sa bandang gitna. Okay? Pero hindi po yung kasama sa ating topic, maybe sa mga susunod na panahon. Abraham in hope, nagkaroon ng pag-asa, kaya bilang anak ng Diyos, mga kapatid, lagi pong may pag-asa. Amen? Lagi pong may pag-asa. Sabi ng doktor, hindi ka nagagaling. Sabi ng medical report, hindi ka nagagaling. Sabi ng Diyos sa mga sugat ni Jesus, ikaw ay magaling na. Saan ka maliligo?
maniniwala. Okay? Saan ka maniniwala? Kung maniniwala ka sa tinapos na gawa natin, Panginoon Jesus, sa mga pangako niya sa Biblia, good morning. Sabi sa Romans 4:19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Hindi po talaga natin madi-deny. Kailangan talaga natin harapin yung fact. Hindi po natin madi-deny talaga. May sakit pa eh. Ito, hindi talaga di-deny. Alam niya, ang katawan niya ay good as dead para magkaanak. Since he was about 100 years old. Pero ba ditong 100 years old na? Wala, di ba? Just imagine, pinangakuha ng Diyos na magkakaanak. Magkakaanak ka pa, 100 years old. Wow! Kung sa mundong ito, mga kabiyaya, sa natural na pandama, posible po ba o imposible? Imposible. Imposible. Sandang taon na, magkakaanak pa, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang imposible. Since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. Alam niyo, hindi nito. Hindi lang siya ang may problema, pati asawa niya may problema. And yet, nangako ang Diyos sa kanila na magkakaanak sila. Sige nga, madali po bang paniwalaan? Sa totoo lang mahirap. Pero dahil po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, matutunan po natin, piliin natin ng supernatural na mundo, hindi po mahirap. Kung paniniwalaan mo ang Diyos, kaya niya, hindi niya, may mga bagay na imposible sa tao, sa mundong ito, pero may mga bagay na posible sa Diyos, gagaan ang pakiramdam mo. Kung maniniwala ka na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, gagaan ang pakiramdam mo. Si Lazaro, di ba bulok na? Ilan si Lazaro? Bulok na, pero nabuhay pa ng Diyos. Imposible. Pero naging posible. Kahit ikaw ay may cancer, kahit ikaw ay meron ng malalang karamdaman, at sasabihin na imposible ka nang gumaling, pero sa Diyos, walang imposible. Amen? Palakpakan po natin. Sabi po sa Romans 20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Doon lang siya nagpila sa promise ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Nagre lang si Abraham sa pangako ng Diyos at nangyari ang pangako ng Diyos. Kapatid, tatanungin ko po kayo. Ikaw ba alam ang pangako ng Diyos sa'yo? Yes. Alam ang pangako ng Diyos sa'yo? Una, binigay ko na sa inyo kanina. Kayo ay mayaman. Kayo ay magaling na. Pangako ng Diyos yan. Marami pa. Sabi ko nga sa inyo dati, pag kayo nagbasa ng Biblia, makabasa kayo ng pangako ng Diyos para sa iyo. Markahan nyo na. Isulat nyo na sa papel. Kasi rights mo yan. Pangako ng Diyos sa iyo yan. At kung paniniwalaan mo yan, mga kabiyaya, at least paniwalaan po ninyo. Dahil hindi po nang bibigo ang Diyos. Hindi ka niya bibiguin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kung anong sinabi niya, tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Kaya pag nakabasa kayo ng promise ng Diyos, ikaw ay magaling ka na. Ikaw ay malakas, malusog, masigla. Ikaw ay mayaman ka na. Amen? Pakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa Amplified,
Sabi po sa Romans 4:21, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Meron pong kapangyarihan ng Diyos. Important two things you must remember. Important two things you must remember. Number one, the promise of God. Number two, and the power of God. Pangako ng Diyos sa iyo. At sa pangako ng Diyos sa iyo, may kapangyarihan ng Diyos. Kahit bulong ka na, kaya mo magulong. Tandaan ko yung si Paulo, nagluto sa atin ng pang natin. Yung siya na naman. Sabi ko nung may pastora ko niya, kasi meron din ako appointment din sa hospital that time, nung namatay siya. At ang layo ng tenda niya para sa baliwag. Doon siya galing. Hindi ko nang pwedeng sabihin na, please, huwag po munang pa-imbalsa mo. Wala naman akong karapatan. Dahil hindi naman ako kamakahan. Gusto ko talaga puntahan. Gusto ko talaga siyang puntahan. Pero, hindi na nangyari. Nakita na nakalagay niya siya sa kabaong. Pero ganoon pa man, meron pa rin akong pananampalataya na kahit na siya ay nasa kabaong, kaya pang mabuhay. Sabi ko ba niya sumama kayo sa akin. Pinausap ko siya doon sa kabaong. Sabi ko, Paulo, sa pangalan ni Jesus, bumangon ka ng 3 beses. Pero hindi siya bumangon. Hindi na nga mahulugan, wala po akong faith. Meron akong faith. Dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng faith. Lahat po tayo. Sinubukan ko dahil I believe na ang Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan. Si ano nga eh. Si Lazaro nga, sabi ko sa inyo, 4 na araw ng patay, bulog din, nabuhay pa. And yung faith ni Jesus at yung faith na meron tayo ay isa lang. Same. Naniniwala po ako na kayang pagalingin ng Diyos, kayang gisingin ng Diyos si Paulo. Pero hindi siya nagising. Hindi ko alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Maybe si Paulo ay nakatakdan talagang mamatay. Sa panahon yun, ang kagandahan, bago siya namatay, nakakilala siya sa Diyos, nalapit siya sa atin. Yun ang pinaka-importante. At kung titingnan natin mga kabiyaya, ang isang taong patay na nakahiga sa kabaong, parang nakakaawa. Hindi natin parang nakakaawa. Pero kung siya ay Kristiyano, siya ay pinakamasayang tao ngayon. Dahil sa langit, wala nang kalungkutan, wala nang tamis, at puro na kaligayahan. Sino nang gusto punta ng langit? Wala pa. So, lahat naman tayo ay pupunta doon. Wala nang kalungkutan. Meron na talaga mga nauuna. Okay. The promise of God and the power of God. I believe, naniniwala ako, kaya siyang buhay ng Diyos. Kaya siyang buhay ng Diyos, pero hindi siya ng buhay. Okay. Kung yun ang kagustuhan ng Diyos, wala ko tayo. Amen? Pero kung siya ay bumangon, nagtakbuhan siguro lahat ng tao. Ano si Pastor Valente, nasa likod ko siya. Sabi ko, kung si Paulo ay bumangon, pareho ko nagtakbuhan, di malaman kung saan magsusubutan yung mga tao yun. Amen? Palagpakan natin ng Diyos ang Diyos ng mga pangalaman. Pangako ng Diyos at ang kakayahan ng Diyos, binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita. When did the disciple begin to doubt? Lord, have mercy on my son. He said, he has seizure and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. Seizures is a sudden, uncontrolled electrical disturbance in the brain. Alam niyo, puro tayo medical dito. May doktor po tayo dito ng bisita. Kaya doon pamangkin po ni Pastora Sonia.
si Dr. Bianca. Dr. Bianca. Palakpakan po natin ng Panginoon sa mga dito. Ayun pa ako dito ng health eh, Dr. Bianca. Seizure is a sudden uncontrolled electrical disturbance in the brain. Luke 9 verse 1, when Jesus had called the 12 together, He gave them power. May kapangyarihan na sila and authority to drive out all demons and to cure disease. Pero, kakaiba ang araw na to para sa kanila. Hindi nila mapagaling yung bata. Hindi nila napagaling yung bata. Kaya, sabi sa 2, and He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Ayan. Pinahayo sila, mag-preach sila at pagaling nila ang mga may sakit. Pero kakaibang araw na to para sa kanila. So they set out and went from village to village, preaching the gospel and healing people everywhere. Okay? Nagalit si Jesus sa kanila. Dahil lumapit yung mama kay Jesus dahil para sa kanyang anak. Ito ang sabi ni Jesus, "You unbelieving and perverse generation." Jesus replied, "How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me." Ano ba naman kayo? Hanggang kailan po kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo dito ang bata. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed at the moment. Gumaling agad yung bata. Nag-alilangan yung mga alagad, kaya hindi po nangyari yung himala na gusto nilang mangyari. Important, what we do not see is more real than what we see. What we do not see is more real than what we see. Pero po talaga tayong mga bagay na nakikita na hindi nakikita ng ibang mga tao. 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sabi po dyan sa Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. Hindi po tayo dapat babase lamang sa ating mga nakikita. At iba pa, dapat tayo lumalakad din po tayo sa pananampalataya. Ganito po ang supernatural sense. Sino po dito ang magaling sa math? Paano po tayo natapos? Sinasawa pa rin sa magaling sa math. Mag-teacher. Si Chiki mag-teacher yan, no? Wala si Chiki, tatanong ko sana dito ng magaling na. Okay. Sino ay si Papa? Si Brother Daniel, magaling daw sa math. May tatanong po ako sa inyo. Madali lang naman. 5 plus 2. Kinabahan na. 5 plus 2. 7. Hindi po pwedeng 8. Tama? Hindi po pwedeng 4. Wala. Hindi po pwedeng 10. 5 plus 2 equals 7. Kahit anong tampi yung gawin natin, equals 7. Tama ba? Ulitin ko, gusto kong malakas ang sagot nyo. 5 plus 2? 7. What if sabihin ko sa inyo sa Biblia, hindi ko sa inyo ang sagot? 5 plus 2 equals 5,000. Alam niyo yung kwento na yan? Matthew 4 verse 19 to 21. Nagkakaroon sila ng problema. Si Jesus at ang kanyang alagad. Maraming sumusunod sa kanila dati. Ang sabi ni Jesus
sa kanyang mga alagad. Ay sabi ng mga alagad kay Jesus, saan tayo kukuha ng pagkain nila? Lubha silang madami. Oh. Tapos may isang alagad kasama yung bata. Ito po, Panginoon. Meron po ditong 5 tinapay at 2 isda. Kung sa natural. Meron ako ditong 5 tinapay at 2 isda. Ilan na mapapakain ko? Ilan na? Sa natural? 7. 7 lang. Matatapon pa yung iba sa inyo. Baka umuwi. Yung 7 lang ang bibigyan ko. Sa natural na mundo, 5 plus 2 equals 7. Wala tayong magagawa dyan. 7 talagang sagot dyan. Pero sa supernatural na mundo, 5 plus 2 is equal 5,000 and more. Dahil sa kwentong yan, napakain ng ating Panginoong Yesus ang 5,000 lalaki sa pamamagitan ng 5 plus 2. 5 tinapay at 2 isda. Nakalikom pa sila ng sobra-sobra. Hindi po bilang ang babae, hindi po bilang ang bata. So, hindi natin alam, baka mamaya 1.5 sila dyan. Okay? Yan po ang faith. Sa natural, 5 plus 2 equals 7. Pero sa supernatural, 5 plus 2, hindi mo kaya bilangin. 5 plus 2, sa supernatural, hindi mo kaya bilangin. Dahil kapangyarihan na ng Diyos ang nandyan. Sa natural, nakaunawaan, 7 po talaga sa natural na mundo. Pero supernatural na mundo, kayang humigit ito ng 7. Kung minsan, makakabiyahan. 5 plus 2, 7. Kung minsan, sa buhay natin, kalkulado natin ang buhay natin. Oh. Sasabihin mo ganito, paano ako magkakaroon ng sariling bahay? Minimum lang naman ang sahod ko. Ako lang nagtatrabaho. Minimum lang ang sahod ko. Magkano minimum? 5? 695. Minimum lang naman ang sahod ko. Samantalang ang bahay, lupa, mataas ang presyo. Magpapagawa ng bahay, mataas din ang presyo. Ano ang magpapagawa ng bahay? Kung namumroblema ka ng ganyan, nandiyan ka sa 5 plus 2 equals 7. Pero kung ikaw ay pupunta sa supernatural world, kahit minimum ang sahod mo, kaya po bang gawa ng paraan ng Diyos para magkaroon sa inyong bahay? Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kailangan po natin umalis sa ating 5 natural senses. Yes, 5 plus 2 equals 7. 5 plus 2 equals 7. Wala tayong magagawa dyan. Pero pag pinaniwalaan natin ang kakayahan ng Diyos, naniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa kaya ng Diyos gawin. Sumampalataya tayo sa Diyos, 5 plus 2 is hindi natin kayang bilangin. Amen? Alam niyo ba, huminto lang yung pag-multiply yung tinapay kung sinabi ng alagad na sobra-sobra na po. Sabi ni Jesus, sige, ikumin ninyo ang sumobra. Kung hindi sasabihin ng mga alagad, dire-diretso ang pag-multiply ng tinapay. Huwag mong tingnan yung 5 plus 2 equals 7. Gamitin mo yung 5 plus 2 equals 5,000. Huwag mong limitahan ang kakayahan ng Diyos. Kaya niyang gawin ang higit pa sa iyong kayang isipin. Kung kaya nang pumuhos, tuusin mo yung buhay mo rito sa lupa. Yung kaya ng Diyos, hindi mo kaya tuusin. Amen? Paano ako gagaling? Sabi ng doktor, 6 months na lang ako, mabubuhay. Nakatingin ka sa 5 plus 2 equals 7. Pero kung ikaw ay titingin sa 5 plus 2 equals 5,000 and more, makakabiyak ka, magaling ka. Amen? Ibig sabihin, wag po nating lilimitahan kung anong kakayahan ng Diyos. Pagdating natin sa spiritual na mundo,
malayo-malayo po yan sa natural na mundo. Amen? Malayo-malayo. Kaya tayo po dapat ng mga anak ng Diyos ay lagi nakatilig sa spiritual na mundo. Amen? Palakpakan po natin sa Hallelujah. Okay, dealing with unbelief caused by natural knowledge, faith and sight are never compatible. Yan po yung ating pang number 1. Next week, dealing with unbelief caused by natural knowledge. Next week. Huwag po kayong mawawala mga kaya. Napakaganda po ng magaling na ito. Kung gusto niyo pong matutunan na alunin po natin yung ating unbelief, please, come and join us. Invite kayo ng inyong mga kaibigan at kung gusto niyo makakilala sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ito. Ang ating pong big idea, miracles happen when you believe and palakpakan po natin again. Amen. Kung gusto po ninyong maganap sa inyong buhay yung mga himala ng Diyos, ay muli, inaanayan ko po na tayo po ay manalangin, yung panalangin na patanggap. Hihiling ko po, may taas po ninyo yung dalawang kamay, kahit nakaupo lang. Taas po ninyo yung dalawang kamay, sumunod po kayo sa panalangin. Kung ang panalangin ito ay nagawa na ninyo, ay hihiling po namin na gawin ninyo ito para sa inyong mga kapatid.